Yan, okay po. Yan, pasensya na po, ano? Ano ba yung proper word nun? I'm having runny nose. Tumatakbo yung ilong ko. Sinisipon ako. Yan, kaya ingat po tayo, ano po? At salamat po tayo sa Panginoon sa patuloy niyo pong pag-iingat, kalakasan, peace of mind. Amen? May peace of mind ba kayo? Yun. Security. Yan. Hindi tayo nakakaranas ng gera. Actually, ewan ko lang kung updated kayo ngayon o kani-kanina lang. Lumindol ho sa Russia. And naglabas po ng, actually malaki siya eh. Ano? The fact na naglabas po ng tsunami warning galing Japan, ibig sabihin seryoso ho yun. Kasi isa yan sa panuntunan ng Japan kasi nga naranasan nila yung mga killer tsunamis na yan. So kapag may ganyang pangyayari, hindi sila nag-hesitate na mag-announce. So 8.8 yung lindol. So tectonic yung, ang lakas pala nun. So sa ilalim ng dagat, nagkaroon ng impact, umangat hanggang tubig, hanggang nag-create siya ng wave, which is so big. Yan, tinawag po yung tsunami. Okay, so hindi ko pa alam kung paano yung sistema niya. Yung tipong gumaganon yung alon, or yung tsunami na kakalat yung tubig, tapos tataas siya, tapos biglang hahatakin lahat. Okay, so huwag nyo naiintindihin kung hindi yung gano'n maintindihan at huwag sana natin maranasan. But to make, tawag dito, for you to understand, delikado po yun. So panalangin po natin kung wala man kayo kamag-anak doon. So let's continue to pray for them. Right? Amen. Hindi sumasagot yung mga cat and dog. Kasi yung mga cat kasi, kontento na sila yung safe. Okay? So thankful sila kay Lord dahil safe sila. Okay? So ang dog iba. Amen? Sana yung mga pinapagalitan ako ng bata. Anyhow, yan. Patuloy po natin panalangin po yung mga bagay na yan. Right? So, hindi tayo magpapakatagal. Tayo po yung mag-aaral na ng salita ng Ama. Let's open our Bible in 1 Samuel chapter 4, reading from verse 1 hanggang verse 11. 1 Samuel chapter 4, reading from verse number 1 hanggang verse 11. Kung nakita niyo na po, say amen. Babasahin ko na lamang po at pakisundan niyo na lang ng inyong paningin. At ganito po ang ating matutunghayan. Dumating ang araw na nakipagdigmaan ang mga Israelita laban sa mga Filisteo. Sa Ebenezer, nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sumalakay ang mga Filisteo at pagkalipas ng isang matinding labanan ay natalo ang mga Israelita. Sila'y nakapatay ng halos 4,000 kawal ng Israel. So, ibig sabihin, marami to. 4,000. Nang magbalik na ang mga nakaligtas sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatandang namumuno sa Israel. Bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Filisteo ngayon? O yung tanong nila. Ang mabuti pa ay kunin natin sa Shilo ang kaban ng tipan upang samahan tayo ni Yahweh. Okay, so parang it's a good suggestion. Tama? Pero ang tanong doon, sana in the first place, gano'n na yung ginawa nila, una pa lang. Anyhow, siguro kung nasa atin iyon, referring to the Ark of the Covenant, take note ha, referring to the Ark of the Covenant, pag nasa kanila daw yon, not God, but the thing. The Ark of the Covenant. Siguro kung nasa atin iyon, ay ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa Shilo ang kaban ng tipan. Na kung saan si Yahweh ay nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin, sumama sa kanila ang 2 anak ni Eli. Eto na, delikado to. Remember, ang anak ni Eli, si Hophni and Phinehas, sila po'y anak ng demonyo. So, I don't know kung paano nila gagawin, paano nila naisip na isasama daw nila ang Diyos
At isasama nila yung mga anak na demonyo. So, yun ang tawag sa kanila, right? So, tuloy po natin. Tuloy natin. Napasigaw sa tuwa ang mga Israelita nang dalhin sa kanilang kampo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Halos nanaig or nayanig ang lupa sa lakas ng kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, tinanong nila, bakit kaya napakaingay ng kampo ng mga Hebreyo? Nang malaman nila, nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan ni Yahweh. Natakot sila. Sinabi nila, may dumating na mga Diyos sa kampo ng mga Israelita. Nanganganib tayo ngayon. Ngayon lamang nangyari ito sa atin. Kawawa tayo. Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang Diyos? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob na magpakalalaki tayo upang hindi tayo matalo at maalipin ng mga Hebreyo. Tulad ng pang-aalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Lumaban nga ang mga Filisteo at ang mga Israelita ay natalo na naman. Ang nakapatay o ang napatay sa kanila ay 30,000. So yung una, 4,000. So ngayon, 30,000 na. Alright? At nagkanya-kanyang takas pauwi ang mga natira. So meaning to say, they are disheartened, nasiraan sila ng loob. They are demoralized, napahiya sila. And then verse 11, nakuha ng mga Filisteo ang kaban ng Diyos at kanilang pinatay ang dalawang anak ni Eli, sina Hopni at Pinehas. Tayo manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa pagkakataon na mabasa po namin ang banal na salita. Sa aming pag-aaral, hiningi ko po na patuloy po kaming samahan. Panginoon, tulungan niyo po kami na magpakumbaba lagi sa inyo. Ikaw na banal na Diyos na hindi nagtotolerate na anumang kasalanan. Ikaw na makatarungan na Diyos na sa iyong paningin, wala akong pagkakasala, hindi po pwedeng parusahan sapagkat ikaw ay Diyos na banal at karapat-dapat papurihan. Dalangin ko po, Ama, ang iyong biyaya ang patuloy na managana sa amin upang kami matuto sa iyong banal na salita, Ama. Salamat po, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari po tayo po. The fruit of faking the faith. The fruit of faking the faith. Now, ito na yung panahon na kinakailangan nating matutunan ang mapatunayan o makita natin yung totoo at hindi. Alam natin yan, di ba? So, we must learn how to spot a fake news na tinatawag. Tama? So, hindi lahat ng video na napapanood ninyo probably ay totoo. Kasi meron tayong mga tinatawag na AI-generated videos. Baka mamaya matulad kayo sa isang senador, okay, na, alam niyo, nirepost yung isang AI video. Ang masaklap, hindi yung sinabi nung sa AI video, but the fact na andaling papaniwalain ng isang government official sa mga ganitong bagay, thinking na, alam mo yun, siya yung dapat yung nagpoprotekta laban sa mga ganitong klaseng, alam mo yan, katiwalian or pagkukunwari. Now, bilang isang mananampalataya, we must also learn how to spot fake sa buhay po natin. Amen po ba? Tama po ba? Let's give another example. Kung kayo nasa business, you must learn how to spot fake when it comes to money. Tama? Tama ba? Alam niyo po ba kapag binigyan kayo ng peke or tunay na pera, will you somehow, detect kung ang binigay sa inyo, peke? You see, hindi lamang ito tumutukoy sa papel. We're talking about the value. Ngayon, kung pa-20-20 lang yan, na peke ka, hindi masyadong masakit kasi maliit lang yung value. Pero if you are being duped, di ba? Kung kayo po yung naloko, na-scam, tapos yung pera is, let's say for example, 10,000, lahat ng yon fake money, masakit po yun. Tama po ba? Will you able to spot a fake one? Sa pagkakaibigan, can you spot a fake friend? Kaya niyo po bang makita yan? Remember, isa ito sa skill na dapat matutunan ng mga tao in the 21st century. Actually, nung una pa lang, okay, nung una pa man, dapat marunong na kayo mag-spot
ng fake o hindi. Alam natin yan. Tama ba? Hindi lang sa gamit, hindi lang sa pera, hindi lang sa tao. My next question is, malalaman mo ba kung pinepeki mo ang buhay mo sa harapan ng Diyos o hindi? Hello? Kanina sabi ko, yung pera, kasi tayo ang apektado nun eh. Tama ba? Ngayon, kung kaibigan, you should learn how to detect. Kasi kung hindi, baka mamaya, hindi pala mabuting kaibigan niya, pagkakanulo ka pa niyan. Pero ang tanong ko is this, how will you determine or how will you know that ikaw, your life or your lifestyle is genuine in the sight of God? Paano mo masasabi na totoo ang paglilingkod mo sa Diyos at hindi mo lang ito pinepeke? Amen? Because God is the receiver of worship. If we're going to talk about worship, kasi yung pamumuhay po natin, that is an act of worship. So ngayon, paano malalaman kung ikaw mismo ay hindi mo alam kung nagbibigay ka ba o hindi mo alam kung paano mo i-determine kung ano yung fake at hindi. Mga kapatid, it is important for a believer na makita niya sa sarili niya na ang kanyang ginagawa, ang lahat ng ito ay genuine, tunay, sapagkat ang tunay na paglilingkod ay magbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Tanungin ko nga kayo, kanina nag-pray, napasaya niyo ba ang Diyos? It's a simple question, pero madalas hindi na itatanong yan. Sa pananalangin niyo, napasaya niyo ba ang Diyos? It is not the question kung naging masaya ba kayo. Maling ang tanong yung, nung nag-pray ka ba, masaya ka ba? Mali yun. Okay? Ang panalangin natin, it's not about us. It's about Him who accepts worship. Kaya nga, sa ating paglilingkod, may paglakad ng pananampalataya. Hindi ito tumutukoy sa nararamdaman mo, kundi ito'y pagsunod natin sa Diyos that even though sometimes we don't feel it or we can't feel it, but you must do it by faith. Thinking na magbibigay ng katuwaan ang Diyos, yung ating panalangin, yung ating pagpaglapit sa Diyos sapagkat ito'y magbibigay ng katuwaan sa Kanya. Ito masaklap. Paano kung hindi pala tunay ang iyong panalangin? Paano kung hindi pala tunay ang iyong paglilingkod? It will not give a proper worship and the proper glory na hinahanap ng Diyos. Naintindihan niyo? It may sound simple, but that is true. It's not about us. Actually, it encompasses everything. Yung pagtatrabaho ninyo, natutuwa ba ang Diyos dyan? Hindi pwedeng sabihin, trabaho nyo yan. Nakikinig ba kayo? If you're praying for work, you're not just praying for yourself na magkaroon ng trabaho. But your life, it extends your worship kahit sa pagtatrabaho. So ang tanong, sa trabaho mo ba napapasaya ang Diyos? Grabing tanong, no? Kasi mga kapatid, if we are faking our faith, if we are faking our worship, if we fake our service, hindi ito magbubunga ng maganda. Tatlong bagay na nais ko pong iwan sa inyo. The effect of a fake lifestyle. The effect of a fake lifestyle. Total, nandiyan na yung number 1. Okay? Ano ba yung fake lifestyle? Ano na may dudulot niyan? It will cost your peace. Kapag hindi tunay ang iyong pamumuhay sa harapan ng Diyos, it will take your peace. Hindi magtatagal at lalabas ang totoo. Kasi ang tunay na paglilingkod sa Diyos, nagbubunga ito ng kagalakan, nagbubunga ito ng kasiyahan. Remember the song? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Di ba? Ano pa yung isang kanta? I forgot the song, pero at least may galak, may saya, may tuwa. I forgot the song pero alam yun. Tama? Kasi hindi pwede na naglilingkod tayo sa Diyos, meaning to say, you are so focused to God, and it will bring what? Sadness or loneliness.
So kapag naglilingkod ka sa Diyos at meron kang kalungkutan, abay dapat kang magtaka. Bakit ganon? Kasi dapat nakasentro sa Diyos. At kung ano yung kasiyahan ng Diyos, nagiging kasiyahan mo na rin. Hindi pwede na may inggit ka sa sanlibutan. Na para bang ba't silang masaya, ako hindi. Hindi ka nga pwede maging kagaya nila kasi nga binago ka na ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Calix kanina. Sabi niya, wala na daw yung dati niyang drive dun sa kanyang sports. Tunay yun eh. Alam niyo bakit? Kasi nga, binago ng Diyos. Yun yung totoo doon. Ma-explain niya man ng tama o hindi dahil naranasan niya, mga kapatid, iisa lamang ang patunay dyan. Ang isang tunay na nakakilala sa Panginoon, nagbabago ng direksyon. Pag nagbago ang direksyon, dahil, alam ba, papunta ka dito, yan ang katuwaan mo. Nung binago ka ng Lord, dito ka na. So yung katuwaan mo na dating dito, wala na ngayon dyan. Dito na siya dapat. Bakit? Dito ka na eh. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hindi ka na masaya doon. At talaga namang hindi ka dapat maging masaya dyan. Kasi nga, wala ang Diyos dyan. Nandito ang Diyos. Dito ka maging masaya. Amen? Palalimin pa natin. Hindi lang sa nagbibigay ng drive, even in relationship, kinakailangan din natin makita. Kung dati-dati, yung pakikipag kapwa o yung pakikitungo mo, di ba, sa ibang tao, para bang kagaya ng level ng mga nasa sanlibutan, ngayon binago ka na ng Panginoon, your relationship, your way of worldliness, nagiging godliness na siya. Ibig sabihin, hindi ka na nagtatangi ng tao, hindi ka na basta nagchichismis ng tao. Bakit? Binago na ng Panginoon. Sabi nung kanta, dating bading, ngayon badong. I'm not referring sa gender, pero kung sakali, pwede rin naman yon. Pero tinutukoy ko lang, nagkaroon ng direksyon. Because it is so impossible, again, na ikaw ay iniligtas ni God from something, okay? And then, you turn to someone, which is the Lord, which is God, tapos yung kasiyahan mo, iba. Okay? Yung kasiyahan mo, yun pa rin. So kung dati ka nasisiyahan dito at nakakilala ka na sa Panginoon, nalilipat yung kasiyahan. Tama? Yun yung dahilan kung bakit dati yung sinasabi nila, ang katuwaan mo, nagsusuot ka ng mga revealing na damit, tapos ngayon, yung mga nakapaligid sa'yo, nagkaroon ka na ng pagbabago, ay, makanya kamalan, di ba? Parang, alam mo yan, hindi ka na hindi ka na uso. Wala ka nang pakialam dun eh. Kasi nga, nabago. Ang isip mo ngayon, hindi ko na pinapasaya yung sarili ko at hindi ko na pinapasaya yung sanlibutan. Ang pinapasaya ko si Lord. Kung bakit ako nagdadamit, ang tanong ko, kung masisiyahan ba ako o kung masisiyahan ba ibang tao, ang tanong ko ngayon, Lord, nasisiyahan ka ba? So you see, when it comes to a genuine lifestyle, okay, isang tunay na pamumuhay, nagkakaroon ng tunay na kagalakan, nagkakaroon ng tunay na kapayapaan, and in this case, nagkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Kung dati ka ng, alam mo yun, inggitera, lagi mo kino-compare yung buhay mo sa buhay ng ibang tao, ngayon nakakilala ka na sa Panginoon, nagbago. Di ba? Hindi mo na tinatanong, sana yumaman ako, hindi. Ang tinatanong mo, Lord, paano kita mas mapaglilingkuran pa kahit walang-wala ako? Ganun paglilingkod. Anong dulot nun? Di ka payapaan na dating hinahabol mo, wala namang silbi, wala namang kwenta. Hindi sa hindi mo ma-achieve. Pwede mo naman ma-achieve yun eh. Naintindihan niyo? Pwede ma-achieve ang kayamanan, kasikatan, everything. Wala namang imposible, nasa mundo tayo eh. Pero the thing is, lahat ng ito, panandalian lang. Kung bakit hindi na natin to hinahabol at hindi na tayo nagpapakapagod, exaggerate natin, kung bakit hindi tayo nagpapakamatay para habulin itong mga bagay na to, may mas higit na kinakailangan paglaanan ng lakas, ng isip, ng oras, ng lahat ng bagay na meron tayo. At wala na iba kundi ang Diyos. And when you think of that, you will have peace. Balik tayo in relationship. Kung dati-dati, naghahanap ka ng maraming kabarkada kasi feeling mo malungkot ka, ngayon Kristiyano ka na, hindi ka na dapat ganon. Bakit? Napuno ang dating may kulang sa iyo. Kung nagkukulangan ka ng pagmamahal, hindi mo hinahanap sa ibang tao.
Hindi ka na ngayon nagpapapansin. Okay? Hindi ka na kulang sa pansin dahil meron na nagbigay ng buhay sa'yo. At yung tao na yon, binigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para mapuno ka, para mapuspos ka. So yung relationship, love life man yan, friendship man yan, secondary lang yan. Ibig sabihin, magbi-build up yan ng relationship mo sa Panginoon. But if that relationship cannot build your relationship to God, aba, iwan mo yan. Bakit? Magiging Diyos-Diyosan mo yan. Magiging Diyos-Diyosan mo yan. Kasi maglalaan yan ng oras ng lakas, ng effort, and even resources. Tama? Kung bakit tayo naglalaan ng mga bagay-bagay, lakas, para sa Diyos sa Kanyang gawain, basta pertaining all to God. Kung bakit tayo nagdi-disciple, hindi dahil gusto natin i-please yung tao na yan. Ang isip natin, Lord, itong tao na to, anak mo to, at gagawin ko lahat para at least matulungan ko siya na kung paanong ako binigyan mo ng katuwaan, kagalakan, kapayapaan, gusto ko rin mangyari to sa kanya sapagkat alam ko na gagawin mo ko bilang daluyan ng pagpapala sa tao na to. And that's discipleship. Amen? Are we doing that? Kasi nga, sabi nga natin, the effects of a fake lifestyle, it will cause what? Your peace. Now, dito sa ating kwento, mag-dive in muna tayo sa kwento bago tayo mag-jump in. So, sabi dito kasi, alright, in verse 1, okay, now Israel went out against Philistines to battle and pitch beside Ebenezer. To make the long story short, sabi ng verse 2, naglaban sila, Israel was smitten, okay, and they slew the army of Israel in the field about how many? 4,000 men. Talo. Pero ang tanong, bago natin tanungin yan, bakit nga ba sila natalo, mga kapatid? Okay? Bakit sila natalo? Kasi una sa lahat, hindi nila kasama ang Diyos. Ang pinakatalunan sa mundong ibabaw, hindi yung walang pera. Ang pinakatalunan, hindi yung walang love life. Ang pinakatalunan, hindi yung hindi sikat. Ang talunang buhay sa mundong ito ay yung walang Diyos. Siguro sabihin, pastor, believer ako. Siguro sa mga unbeliever. Hindi ho, sa mga believer din to. Kasi posible, oo, kilala mo ang Diyos, but you have abandoned God. Pwede mo siyang iniwan. Bakit? Kasi ang feeling mo sa Diyos, trip-trip lang. Okay? Ang feeling mo sa Diyos, seasonal lang. Lalapit ka lang sa Diyos kung kailan mo siya kailangan. And that kind of Christianity, state of Christianity, hindi yan nakakalugod sa Diyos. At hindi yan magdadala sa iyo sa katagumpayan. Sapagkat ang ganyang klaseng pamumuhay, it is not a genuine lifestyle. It is a fake lifestyle. Bakit? Seasonal Christian ka lang Nakikinig mo ba kayo? Kristiyano ka lang kapag Wednesday and Sunday. So kapag regular days, wala na. So this message gives us warning and somehow nagre-raise to dapat ng question sa bawat isa. Tanungin mo sarili mo, ganun ba ako? Yung paglalaan natin ng oras, yung pag-offer natin ng cellphone, that's good. But how about Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday? Tinatanong ko rin sarili ko nito. At talagang binubuno ko ito at ayoko magpaka-plastic. Isa ito sa battle ko. I don't know if you will agree, and I believe, kung talagang sa Diyos kayo, you will agree. Talagang battle ng Kristiyano ngayon, cellphone. Huwag na tayo magpaka-plastic. Kaya nga lumalabo na rin mata ko Nakakatawa, pero sa harap ng Diyos, hindi siya nakakatawa. You see, the battle is in the mind. Tama? Pakibukas mo 2 Corinthians chapter 10, verse 3 or verse 5. 2 Corinthians chapter 10, 5. 10. Tama. Sabi dyan, casting down imaginations. And every high thing that exalted itself against the knowledge of God. At sabi dyan, anything
Or high thing. Yung palagay mo, alam mo na. Okay? Alam mo na, kabisado mo na. Ang sabi dyan, no? High thing that exalted itself against the knowledge of God. Hindi, ano lang naman to, libangan lang. Pag-stress ako. Yan ang gustong-gusto ng kaaway. That's a high thing. Netflix, Dota, patotoo lang, hindi na siya nakakatuwa. I hope mag-declare tayo ng battle sa ating sarili to destroy our habits of focusing ourselves with this gadget. Alam nyo ba na sa ibang bansa, isinasabatas na nila ang paggamit ng cellphone laban sa mga bata. Ibig sabihin, ang bata makakahawak lang ng cellphone at the age of 16. Alam niyo ba yan? Hindi na isang bansa, actually, nagkakaisang bansa. Sa contemporary world, sa subject namin, meron kami tinatawag na regionalism. Ito ay magkakasamang bansa na nagkakaisa upang labanan o upang magkaroon ng pagsasabatas para mas makatulong sa bawat bansa. Kasi nalalaman na nila ang danger ng paggamit ng cellphone. Take note, unbeliever to. Tayo, kailan tayo magigising? Kailan tayo magigising? Sa simpleng paghahandog nga lang ng cellphone, hirapan pa tayo eh. Naintindihan niyo? Of course, I'm not saying that cellphone itself is evil. Nagagamit natin sa trabaho eh. Kaso nga lang kasi, yung discipline natin, in giving too much time on that gadget, doon tayo nadadali. Sana na-convict kayo kanina doon sa binabasa natin. In fact, the book of Ezekiel is the wrath of God, yung galit ng Diyos, and the punishment of God for idolatry. And yet, di natin na-realize ang cellphone natin, nagiging idol na natin. Bakit idol? Binubusan mo ng oras, ginagastusan mo yan. Kahit hindi ka kumain, basta yan, naka-full charge, okay na. Tama? Sabihin niyo kung mali. Iniisip ko rin, is it wrong for me to preach that kind of ideology? Based on our idiocy? Forgive me for the word. Patawarin niyo ako kung sakali nagamit ko yun. Kasi kung hindi natin aaminin ang ating kamangmangan, paano tayo gagaling bilang isang mananampalataya? Tandaan ninyo, ang taong gumagaling, yung inaamin niya kung ano yung sakit niya. At hindi ka gagaling hanggat hindi mo inaamin na may sakit ka. Parang kaligtasan. Hindi ka makakatanggap ng kaligtasan kung hindi mo tinatanggap sa sarili mo na makasalanan ka. Kaya nga kailangan ng repentance eh. Kaya nagtataka ako sa mga nagpapalabas sa maling doktrina ngayon ng kaligtasan, manampalataya ka daw. Paano nila yung ginawa ng Panginoon na bumaba siya sa krus ng Kalbaryo at napako siya doon? Napako ba siya dahil sa lack of faith? Hindi. Napako tayo si Kristo ay napako para sa ating mga kasalanan. So, ganoon din po tayo, mga kapatid. Hindi kaya, kasi pinag-uusapan natin dito yung point number 1, right? So, we're talking about the fake lifestyle, it will cost your peace. They have found out na maraming stress. Bakit? Kasi too much intake ng dopamine. Alam niyo yan? That is a reward hormone. Pag nabobore ka, papasayin mo sarili mo, magka-gadget ka. Ang tawag doon, dopamine. That is the bad dopamine. Merong good dopamine na tinatawag. Reading the Bible. Nagets?
Lahat naman tayo kailangan yun. Hindi mo kailangan ng dopamine. Hindi ka mabubuhay. Hindi makakagalaw na maayos sa utak mo pag wala kang dopamine. So you have to reward yourself. But you have to reward yourself the right kind. Hindi ino-offer ng mundo kasi sisirain ka niyan. It will destroy your peace. Kailan ko lang na to? Kung bakit feeling ninyo, ewan ko lang ha, ewan ko lang sa mga kabataan, ewan ko rin sa mga nakakatanda. Kung bakit daw sakitin at stress, after mo mag-gadget, ilalagay mo yung cellphone mo sa tabi ng ulo mo, matutulog ka. And that gadget will emit radiation. Nagkaroon ng pag-aaral, hindi naman masyado, pero may radiation pa rin. Ibig sabihin, may kuryente. Alam niyo po ba na ang utak natin ay may mga kuryente yan? Nagigets po niya. I'm not a doctor, pero pinapanood ko at sinesearch ko somehow yung epekto. Bakit kaya? Alam mo yun? Nung pandemic, buti pa kasi nga talagang wala tayong choice. But here we are right now. We are open now. So kinakailangan natin maging handa. Kasi nga, kung ang pamumuhay natin ay pamumuhay na tila ba a small percentage ng buhay mo parang sa church, and then all throughout sa gadget na yan, it is not a genuine lifestyle. It is a fake lifestyle. Fake lifestyle. Anyhow, magtagal tayo sa unang punto lang ito. Pero gusto ko lang makita nyo ito. Kasi these Israelites people, their lifestyle, they are faking it. Paano mo nalaman fake nila yung lifestyle? Pupunta sila sa battle thinking mananalo sila. Hindi ba naman sila isang malaking timang? Paano mo nasabi, Pastor? Tatandaan nyo, ang identity ng Israel is to get connected with God. Tama po ba? Kaya nga, ang bawat panalo nila ay dahil konektado sila sa Diyos. Bakit sila natatalo? They are disengaged. They are disconnected to God. Yun ang ibig sabihin ng pagiging Israel. Ganon din sa atin bilang isang mananampalataya. So, kailan nangyari to? So, aatras tayo ngayon. So, let us move back in Judges chapter 21, verse 25. Tingnan nga natin. Ano pa mo ito? Kasi before... after ng Judges, si Ruth. Tama? Tapos 1 Samuel na. Ano sabi dyan? In those days, okay, there was no king in Israel. Bakit? Ang Diyos ang nangunguna sa kanila. But you know Judges, right? So, nung una pa lang, pinabayaan na nila yung utos ng Panginoon. Hindi na nila ginagawa na pagbulay-bulayan yung kautusan ng Panginoon para ituro sa kanilang mga anak. Bakit? Hanggang nagpatuloy, doon sa may bandang ibaba, every man did which was right in his own eyes. Kung ano yung tama, yun yung gagawin nila. Ang problema, yung tama sa paningin nila at hindi sa paningin ng Diyos. Pag ganon, delikado to. Bakit? Ang pagiging tama kasi ng tao, subjective yan. Maaring tama yung ginagawa ko sa paningin ninyo, sa paningin mo, pero maling ginagawa ko sa paningin mo. Kaya nga, meron tayong standard of morality. Ano yon? Kung ano ang sinabi ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? Pasalamat tayo, meron tayong ganung standard. So huwag kayong magagalit sa pastor pag sinabi niya, huwag kayong mag-asawa ng di-Christian. Hindi naman galing sa pastor yan. Galing yun sa Diyos. Tama? Kung ang isang bagay, kahit trabaho pa yan, makakasagabal sa Panginoon, di ba, sa relationship mo sa Panginoon, kinakailangan mo munang iwan yan, pansamantala, ayusin mo muna yung relationship mo sa Panginoon. We're not saying, of course, na hindi tayo magtatrabaho. Pero isipin natin, Lord, ano po ba yung trabaho na dapat na hindi kita mapapabayaan at makakatulong ako sa inyong gawain? Amen po ba yan? Ano po dapat ang prayer po natin? Actually, isa pa rin issue din yan sa mga maraming kabataan at maraming Kristiyano nagtatrabaho. One of these days, titignan po natin yan. The ministry of work. Kasi majority ng mga Pilipino, ang buhay ng Pilipino, puro trabaho. Sabi nga ni Haddon Robinson, one of my favorite author, bakit ang mga pastor hindi sila
laan ng panahon, ng maraming panahon, sapagkat ang buhay ng tao ay puro trabaho. Kasi hindi lang ito tumutuloy kasi sa trabaho para mapunan ang pangangailangan, kundi paano natin maidadirect na ang trabaho natin will be an act of worship to God. Kaya wag ko kayong malulungkot kapag hindi pa kayo nakakahanap ng trabaho, natanggal kayo sa trabaho, or naghihintay kayo ng trabaho. Kasi lahat ng yan, ang Diyos ang magbibigay. Nagigets po ba ninyo? Hindi dapat kayo nalulungkot. Buhay nga na walang hanggan, binigay, trabaho pa kaya? Kaisa isang bugtong na anak, ibinigay, trabaho pa kaya? Sweldo pa kaya? Amen? Baka naman kayo napanood ko. Nagpe-pray siya na sweldo. O, magtrabaho ka. Hindi, sweldo lang. Nag-a-apply siya. O, ito yung trabaho. Hindi, ayoko ng trabaho. Ha? Pag-usapan natin yung sweldo. Hindi kita sweldo pag walang trabaho. Gusto ko sweldo Sabi ng gano'n. Ayoko ng trabaho, gusto ko sweldo. Hindi naman pwedeng gano'n. Amen? May utak kayo, tama? Ayun. Tama yan. Okay? So, ano nangyari dito? So sabi po ng Judges chapter 21, every man did which was right in his own eyes. Sa paningin, at hindi ito sa paningin ng Diyos. Ano man bagay na hindi umaayon sa paningin ng Diyos, hindi ito maganda. Tama? Because all the things na ginagawa po natin, it should be pleasing in the sight of God. Because our existence, ang ating buhay, kung bakit tayo nabubuhay, ay para magbigay ng kalulatian sa Diyos. At ano man bagay na hindi nakatutuwa sa paningin ng Diyos, anong dinudulot nito sa tao? Kawalan ng sense ng buhay. There's no sense at all. So ngayon, if we will jump, okay, in 1 Samuel chapter 4, kung bakit po sila natalo, in verse 2, kung bakit sila natalo, why? It's because they are far from God. Plain and simple. Hindi na kinakailangan bigyan ng acrobatics pa to. Simple lang. Malayo ka sa Diyos. Hindi, wala kang kapayapaan. Kaya nangyari sa kanila In fact, they are so, alam mo yun, discombobulated, wala ko ibang maisip na word, nalilito sila, gulong-gulo sila. And I'm referring to the spiritual life. Kasi tingnan yung mentality nila. Tingnan natin Verse 2. And when the people come into the camp, notice, the elders of Israel. Pag sinabing elders dyan, they are not just political leaders, but they are also what? Spiritual in that sense. Sila dapat yung mas nakakaalam sa pamumuhay nila na kung saan kapag sila ay napaparusahan, kung sila ay nahihirapan, dapat una nang tinatanong yung relationship nila sa Panginoon. But these people, notice how they ask question. Sabi dyan, wherefore had the Lord smitten us today before the Philistines? Mali yung tanong. Pag mali ang relationship mo sa Panginoon, mali ang focus mo, mali ang itatanong mo sa Kanya, at mali ang magiging application mo, magiging mali ang emotion mo, at magiging mali-mali ang lahat. Yan ang sabi dyan, pakilagay mo sa Tagalog, sa Filipino. So sabi dyan ganito, ayun bakit kaya pinabayaan niya na matalo tayo ng mga Pilisteo ngayon? In short, ba't tayo kaya pinabayaan ng Diyos? Actually, that's a basic question. At yung sagot, hindi nila man makukuha kahit saan. Sila rin ang makakasagot nun. At ano yung sagot? Lumayo sila sa Diyos. Kaya nga tanong ko kanina, ikaw, malalaman mo ba kung tunay o peki ka sa Diyos? Masasagot mo kaya na ikaw ay tunay? Hindi yung tila, yung conceited ang dating. Pag sinabing conceited, para bang, alam mo yun, ay, hindi ako yan. Kasi totoong malago mananampalataya, he always search his heart before God. Just like King David. Sabi ni King David, search me, O God. Diba? Try me, test me, and know if there's any wicked way in me, sabi ni King David, and lead me in the way everlasting. Yun yung prayer niya. Do we have the same prayer sa harapan ng Diyos? Madali kasi magkunwaring Kristiyano, sa totoo lang, madaling i-fake.
Kanta-kanta ka lang dyan, attend-attend ka lang dyan, tulong-tulong ka lang dyan. Pero ang tanong, anong nabubungan, anong naidudulot niya? Kakaroon ka ba ng kapayapaan? Meron ka bang contentment sa iyong buhay? Magkakasama yan eh. Malalaman mo pag may kapayapaan ka, kapag may contentment ka. Magkakadikit yan. Contentment, peace, tsaka joy. Pag wala kang contentment, hindi ka rin masisiyahan sa mga bagay-bagay. Amen? Naalala ko si kinakwento ko to kay, hindi ko alam kung kay Bien or kay Melissa. Na-meet ko si Ricky Sanchez. Isa siyang papuri singer. Si Ricky Sanchez, noon syempre, hindi ko na alam ngayon. Bilib ako doon, nabilib ako. Siya yung mga, natutuwa siya sa mga simpleng bagay. Gaano ka simple? Ba, may tsinelas dyan. Tsinelas, oh. Lo. Ganon siya. Ay, makita siya langgam. Langgam mo. Sabi ko, baliw yata to. Pero lately, naiintindihan ko na, ba't ganon? Kapag Kristiyano ka, even the smallest thing, kaya mong tawanin. Even in the difficult times na iyong buhay, alam mo, hindi ka natataranta. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo, kilala mo ang Diyos, nakadikit ka sa Diyos, at meron kang kapayapaan. You have that peace. But if you're faking it, anong meron? It will cost your peace. Pangalawa, the effect of a fake lifestyle, it will change your perspective. It will change your perspective. Now, natalo sila. So sabi ng elders, anong gagawin natin? Alam ko na. Kunin natin yung Ark of the Covenant. Lagi ko itong pinipreach, right? So sabi nila, so that it will save us. Kaya later on, nung nagsisi sila sa kanilang kasalanan, napalitan yung statement na yon. Di ba? Pray for us, Samuel, that the Lord may save us. So from a thing that represents God, from God Himself. Dali natin sa makabago. Okay? Dali natin sa panahon ngayon. Alright? Kasi sabi natin dito, it will change your lifestyle. Hindi ang gawain ang nagbibigay ng kasiyahan sa inyo, kundi ang Diyos ng gawain. Kaya huwag kayong magtapat sa gawain ng Diyos. Magtapat kayo sa Diyos. Marami na nag-try niyan eh. Iba pa nga, ginagawang panunumbat. Buong buhay ko, binigay ko na sa gawain. Sino ba magsabi sa bigay mo yung buhay mo sa gawain? Bigay mo yung buhay mo bilang tanda ng pagpapasalamat sa Diyos. At kapag naglingkod ka, hindi ba parang utang na loob ng Diyos na naglingkod ka? Hindi ganun. Kahit na buong buhay mo, yung paglingkod mo, yung kaligtasan ng ibinigay sa hindi pa sapat yung buhay mo para pambayad. Alam mo ba yun? Tapos magdidemand ka ng blessing? Di wow. Wala nun, hindi kayang tapatan. Mga kapatid, you see, when it comes to serving the Lord, it refers to our lifestyle. At kapag mali yung ating perspective, isa lamang ang sabihin nun, mali o peke ang iyong pamumuhay sa harapan ng Diyos. Kasi, tingnan natin iba yung focus nila So sabi niya, tingnan natin, verse 3. Okay? Wherefore had the Lord smitten us today? So anong conclusion nila? Therefore, hindi natin kasama ang Diyos, isama natin ang Diyos. Bakit? Mali perspective Nagigets niyo ba? Hindi nila naiintindihan yung relationship nila sa Panginoon. Tama po ba? Naiintindihan ninyo? Tanungin ko kayo. Anong dahilan ba't sila natalo? Kasi malayo sila sa Diyos. Ba't sila malayo sa Diyos? Kasi may kasalanan sila. So ngayon, ano dapat ang conclusion nila? Dapat nilang dalhin yung Ark of the Covenant? No! Ang dapat nilang gawin, magsisi sila. So ano yung statement nun? Hindi mo masusuhulan ang Diyos. I will worship God. No. Hindi ganyan ang pamumuhay.
Pag nagkasala ka sa Panginoon, ang tunay na mananampalataya, sinisiyasat niya yung sarili niya. Pag may mali, hingi siya ng tawad sa Diyos. Magpapalinis siya, and then He will repent. Hindi niya nagagawin, hindi niya nababalikan yung mga bagay na sinukan niya. Sapagkat magiging tunay na paglilingkod niya sa Diyos. That's a genuine Christian. But, if you're faking it, ano nangyari? It will change your perspective. Kanina, sabi natin, it will cost your peace. It's not worth it eh. Tama? It's not worth it. Biruin mo, konting kamunduhan lang, kapalit ng kapayapaan, hindi pwede yun sa mananampalataya. Dapat. Konting kasiyahan lang, pero ang kapalit nun, malaki. Maraming tao, gusto nilang gumugol ng maraming salapi, magkaroon lang ng kapayapaan. Tayo, hindi. Okay, ang kapayapaan natin wala sa pera, ang kapayapaan natin wala sa material. Ang kapayapaan natin na kay Kristo. Sigurado kayo doon? Talaga nga bang payapa kayo kapag na kay Kristo? O baka naman pag naubos na yung pera niya, di mo na malaman, alam mo, hindi na maintindihan kung anong klaseng mood ang meron ka. Don't fake it. Alam mo bakit? I-reveal ka ng Diyos. God will reveal you someday. Pangatlo, the effect of a fake lifestyle, ano nangyari dyan? It will crush your persona. Or sabihin natin personality. Okay? So dahil fake ka, wala yung Diyos. Nagigasi po ba? Tatandaan nyo to if we are spiritual, walking in the statutes, di ba? In the law, di ba? In the way that God wants us to walk in it, kasama mo yung Diyos eh. Pero kapag malayo ka sa Diyos, ikaw lang yan. Ngayon nakakalungkot, ganito, dahil ikaw lang, ang dali mong masira. Madali kang masira. Wala kang kakampi, wala kang kasama. Pag dumating ang problema, pag dumating ang kaaway, wala, bagsak ka kaagad. Yun yung nangyari sa kanila eh. Gusto nilang bumawi, tama? So nung natalo sila ng 4,000, anong gagawin natin? E di dali natin ang ark. Tandaan nyo kapag fake ka, i-reveal ka ng Panginoon. Papakita niya yung pinaniniwalaan mo, yung lakas mo, yung natitira mong, alam mo yun, iniingat-ingatan na para mabuo ka, babasagin niya yan. Babasagin niya yan. Kanina, yung unang pagkatalo nila, ilan yung natalo? Anong pangalawa? Ilang beses yon? Ilang times yon? Almost ilan? Hindi lang doble, hindi lang 5 times. Tama? 5 times 4. Ha? 5 times 4? 20. Kita niyo yun. Basta mahina ako sa math. Higit sa doble. Kung tinitignan niyo lang yung ratio, tignan lang natin yung ratio. Bakit gano'n yung pagkasira? Kasi imbis na lumapit sila sa Diyos para malaman kung ano yung problema, kung ano yung mindsetting nila. Kasi nga yung point number 2 natin, iba na yung perspective nila eh. Alright? Akala nila mananalo sila. Hindi, isama natin ang Diyos. Ganun sila. Akala nila, kapag sinama nila yung Ark of the Covenant, literal na kasama nila yung Diyos. Hindi. Representation lang yun ng Diyos. Ngayon, kapag sinama pa yan, mas lalo ka malilintikan. Nagigets po ba ninyo? Hindi pwede na para bang, alam mo yun, meron tayong ganitong isip dati. Hindi ka nagsimba. Para mahugasan yung kasalanan, simba ka na lang uli next week. Ginawa mong gripo ang Diyos, Diba? So, after nilang ma-realize yan, alam sabi 40,000, tingnan nga natin, balik tayo. Okay, para makita natin. In verse 10. Sabi ng verse 10, ganito. And the Philistines fought. Okay? Kasi akala nila nauna, nagsisigawan sila.
Kasi nga, maling perspective. Kahit na gaano katagumpay ang pagpapakita mo ng pag-worship kay God, kapag disconnected ka sa Diyos, hindi ka sasamahan ng Diyos. Bibigay ko yung... Hindi. Kapag hindi ka maayos ng Diyos, kahit na humagulgol ka pa sa prayer meeting, Sigaw, nakita ka na? Ano yan? Connection sa Diyos. It's all about relationship. Hindi pwede nag-attend ka lang. Pwede ganun. Anyway, sige, read ko na yung perspective nila. So, ano nangyari? God revealed them. So, the Philistines fought, Israel was smitten, and they fled every man into his tent. Alam mo yung statement na yan, napahiya sila. Napahiya ng sobrang pagkapahiya. Alright? Tapos kasunod, and there was a great, di ba sinabi? Hindi, very, tingnan yung mga words na yan, kasi hindi lang basta ano yan. There was a slaughter. No, patindi mo. There was a great slaughter. Hindi, patindi mo pa. Very great slaughter. Ganyan yung yung slaughter, matindi na yun eh. Pinagpapatay. Pero dagdagan mo ng great slaughter, matindi na yan. Dagdagan mo pa. Very great slaughter. Like, ginagawa yan, tama? Yung mga gayong wording. Ibig sabihin, matindi. Bakit? Istangan nila ang Diyos. Hindi mo dapat gawin. Dinala po ng Diyos sa kalukuhan mo. And then, for there fell of Israel, ilan? 30. In short, ang sabi ko kanina, di ba? If you are faking it, the effect of fake lifestyle, it will crush. Demoralize sila dito. Kasi, galing-galing, dapat lalapit lang sila sa Diyos, sasama sila sa Diyos. Hindi. Lumapit sila kanina ng Diyos-Diyosan. O, sabi sa Diyos kayo lumapit. Hindi. Gagawin naman natin kung ano yung tama. Hindi yung ganun ang Kristiyano. Hindi natin gagawin yung tama. Gagawin natin kung ano yung nakakita sa Diyos. It's not about doing good works. But it doesn't mean we don't do good works. Hindi yun eh. Actually, mas mataas pa nga sa good works na dapat natin gawin. Because we're doing God's will. O, lagay natin ngayon sa application. Paano yan? Dapat, di ka na chismosa. Simple yan. Biglang ganun yung lundag. Oo, ganun talaga. Di ka na dapat matampuhin pag kinokorek. Ano pa? Ano pa yung pwedeng tamaan kayo? Isip pa ako. Iniisip eh. Kayo na bahala mag-isip. Patamaan nyo yung sarili ninyo. When you hear the word of God, huwag kayong iilag. Diba? Merong palaso, merong araw. Tapos yun, padaplis lang, kunin yung palaso, isaksak yung ganun. Sa akin to, Lord. Sa mga ugali ko, Lord. Tamad ako, Lord. Tapos magsisi kayo. Amen? Kasi baka yung iba, minsan tumatama, dumadaplis lang yung pana. Kunin ninyo. Saksak nyo sa bumbunan ninyo, sa baga ninyo. Matuto kayo. That's how we learn as a Christian. Huwag na kayo ilag. Pambata lang yun, yung umiilag. Tsaka hindi kayo magtatagal. Why? Because fake people don't last. Fake don't last. Tayo pa naman mga Pilipino, ang hilig natin sa original lang eh. Diba? Kahit walang-wala tayo, at least alam natin yung fake at alam natin yung original. Diba? Kahit ukay lang yan, ito original to. Nagigets? Sana pati sa pamumuhay, alam din natin. If you are just faking it or you are being a genuine Christian. Alright? So again, what are the 3 effects of fake lifestyle? Number 1, it will cost your keys. Second, it will change your perspective. Pag nag-iba na, kumbaga pag nilalabanan mo na ang Biblia o yung panuntunan ng Diyos, balik ka agad sa Diyos. Hingi ka agad ng tawad. Magpaayos ka agad. Ibig sabihin, merong hindi tama. Diba? May tama ka.
So ipatama mo sa Diyos. At tamaan ka sana. Para tama ka talaga. Tama? Dami tama na yan. Pag hindi pa kita tinamaan, ewan ko lang. And number 3, it will crush your persona. I don't know, siguro, nandito na ako sa pangatlo. Durug-durug ka na talaga. Okay lang yan. Huwag ka lang magstay dyan. If God had already destroyed you because yan yung intention ng Panginoon, ang gawin mo, lapit ka kay Lord. All you have to do is to come to God, come to His presence, and then sabi ng 1 John 1:9, anong pangako ng Panginoon sa atin doon? He is faithful and just. Yun yung character ng Panginoon. Para ano daw? To forgive us and to cleanse us from all what? Unrighteousness. Unrighteousness. Hindi ka gagawa according to what is right. Gagawa ka in according to God's will. Amen? That's how we become a genuine Christian. Tayo po lahat tumayo. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa gabi ito. Salamat po sa ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagpapaalala sa amin. Tulungan niyo po kami imbis na pangilagan o ilagan namin ang bagay na dapat namin. Natutunan po nawa namin ito tanggapin na upang sa aming paglakad not in our own ways, not in our own eyes, but in your own will and in your own word, Father. We must obey. Kinakailangan namin sumunod. Patawad sa katigasan namin. Patawad sa mga taong aming nasaktan. Patawad sa mga paglilingkod na hindi mo totoo sa iyo. Tulungan niyo po kami na this day forward, O God, that we may give you the proper worship karapat-dapat para sa iyo. Lord, help us to have the victory by connecting to you. Yung tamang mag-connecta lamang sa iyo ang magbibigay sa amin ng katagumpayan. Because the moment, Panginoon, na disengage kami sa iyo, na humiwalay po kami sa iyo, dito na nagsisimula ang aming pagkakataon. Kaya salamat, Panginoon Diyos, sa mensahe na nakapagpapalaya, nagbibigay ng agalakan ng pag-asa. Pinabalik namin sa iyo. Puri po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Magandang gabi. Amen.